Matapos ang mahigit isang buwan na pagka-aresto ni dating Pangulong Duterte kung saan dinala ito sa ICC. The Hague, Netherlands na ngayon nga po mga kababayan biglang lumabas at may pasabog ang dating malapit sa pamilya, Marcos na si Attorney Glenn Chong. Ayon dito kay Attorney Glenn Chong, nag-aalangan daw si Marcos Jr. at tambi sa planong pagpapa-aresto sa dating Pangulong Duterte noong nakaraan buwan, pero ito daw si Liza Satanas ang may lakas loob para hulihin si Tatay Digong. No, kilala mo itong mag-asawang ito, di ba? Kilala mo sila. So, if the EU sides with us, if it's the cheating is so blatant, if it's found that it's so rotten, mahihiya sila. Are they going to back down? Yung lalaki, mahina ang loob. Mahina talaga ang loob ng lalaki. Ang babae, ang porsigido. Kumbaga, ang devil talaga dyan ang babae. And then, ito ang information ko, Doc, mga kababayan. Actually, yung kay President Duterte, awang-awa nga ako sa kanya eh. Nagdadalawang isip si Marcos Jr. at si Tambil. Nagdadalawang isip yung dalawa. Ang babae ang nag-push talaga using Bersamin and Marbil. Yun yung information ko. Yun yung dumating sa akin na information. Ang babae talaga ang nag-push. At that time, she was still in the United States. Kasi nga na, di ba, na-detain ng isang buwan. Samantala nagpaliwanag na ang Pulse Asia President kung bakit biglang lumagapak si Pangulong Bongbong Marcos sa kanilang huling isinagawang survey at pinaliwanag rin ng Pulse Asia kung bakit tumaas ang rating ni VP Sara Duterte base sa kanilang isinagawang survey. Sa atin na pong linya, si Sir Ronald Holmes, ang presidente po ng Pulse Asia. Sir, magandang umaga po and happy Easter Monday, sir. Happy Easter Monday, Ted, DJ Chacha. Good morning. Opo, una po sa lahat muna, kaunti lang pong paliwanag para mas maintindihan po ito. Approval po and trust ratings again. Please, basic lang po. Ano bang kaibahan po nun, sir? Yung approval rating ay pag-assess ng kanilang performance ng kanilang tungkulin. Ibig sabihin, hiwalay yan. Yung assessment ng presidente, hiwalay sa assessment ng vice-presidente. Hindi nating magkaiba ang kanilang tungkulin at tinatanong natin sila kung sila ba'y aprobado o hindi aprobado sa pagganap ng kanilang tungkulin. Yung pagtitiwala o yung trust rating, ang tanong dyan ay kung sila'y lubusan nagtitiwala hanggang lubusan hindi nagtitiwala sa isang partikular na mataas opisyal. Opo, klaro po yan. So Sir Ronald, ito po munang panahon ng paggagawa po ninyo nitong ulat ng Bayan Survey. Ano ho ba ang mga pangunahing balita noon na maaari po nakaapekto nga sa resulta po ng survey, sir? Yung pinakapangunahing balita, Ted, bago naganap yung survey, yung pag-aresto sa dating Pangulo. At anumang may kaugnayan doon sa kanyang pag-aresto, no? Kasama na yung unang pagpupulong sa Senado, kung di ko nagkakamali. Maliban doon ay meron ring mga usapin tungkol sa pagtaas ng unemployment. Naandun na rin yung mga kaganapan sa Estados Unidos, particular na yung panukala na taasan ng taripa ng iba't ibang bansa. So sa domestic, talagang nangunguna sa balita yung may kaugnayan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dito ho sa balita nga po na ating pong nabasa, pareho po ba? Kasi ang sinasabi po, March 23 to March 29, no? Yung Marcos public approval ratings fell by 17 percentage points from 42% in February to 25% in March. Ito hong trust din po, pareho pong 17 points din, sir, from 42 to 25%? Yeah, pareho silang bumagsak at parehong 17 puntos ang ibinagsak ng pagtitiwala at ang approval ng ni BBM. Okay, so parehong-pareho po. Can you elaborate po lamang, sir, please? Approval ratings po, ano po ang kahulugan nito, sir? At ito hong ganito kalaki, ito ho ba ay maaari sabihin natin na kapansin-pansin talaga sa mga panahong ito na 3 taon pa ang panunungkulan ng Pangulo?
Well, talagang significant siya, no? Dapat nating bigyan diin na malaki ang pagbaba ng approval ng Pangulo at tumaas rin, no, ng mayorya yung hindi aprobado sa pagganap ng kanyang tungkulin. So, sa kalagitnaan ng kanyang termino, o halos kalagitnaan ng kanyang termino, kinakailangan bigyan recognition ng pamahalaan. Ano ba ang dahilan kung bakit ganito na ang pagtatasa ng pagganap ng tungkulin ng Pangulo? Ito po ay sa approval, no? Sa trust po naman, ano po ang kahulugan po naman nun sa usapin po ng tiwala ng taong bayan? Ibig sabihin nito ay talagang parang dahan-dahan, no? Nakita na namin bumababa ito simula noong nakaraang taon. Pero ngayon ay mayorya na rin ang hindi nagtitiwala sa Pangulo. So, ang ibig sabihin nito ay kinakailangan panumbalik nila, balikan nila, makuha nila muli yung pagtitiwala. Maaaring ito, test may kaugnayan sa yung hindi pagtugon, no? Sa mga pangunahing usapin na kasama rin sa aming survey. Partikular na yung mataas sa presyong bilihin, pero hindi mo rin maikakaila na ang kawalan ng pagtitiwala ay dala na rin ng kaguluhan sa politika, partikular na yung paggaan sa pagitan niya at ng pamilya Duterte. Pwede ho ba nating masabi po dito, Prof, na yung disapproval ay maaaring disapproval doon sa naging desisyon ng gobyerno to turn over the former president to the ICC? Basically, o disapproval sa mga panuntunan na kanyang pinatutupad? Paano po kaya? Yung disapproval, maaaring sabihin natin may kaugnayan doon sa hindi sapat na pagtugon sa mga pangunahing problema. Yung mataas na presyo ng bilihin, yung kakulangan ng kita o sahod, yung paglaban sa katiwalian at paglaban sa kriminalidad. Yung kawalan ng pagtitiwala kung saan 54% ang hindi nagtitiwala sa Pangulo, maaaring dala ng mga bagay na yon at maaaring dala rin nung hindi nila pagsang-ayon doon sa pamamaraan ng pag-aresto. At maaaring ito'y bunsod na rin, no, nung disinformasyon na lumabas pagkatapos ng pag-aresto na naka-impluensya sa opinyon ng publiko. Yung pong mga lugar po sa inyo pong ginawang pag-aaral na ito, saan po ang may mga lugar na may mga pinakamalaki na mga disapproval at maging pagbaksak po sa tiwala ng taong bayan sa Presidente? Well, mayorya yung disapproval at distrust sa National Capital Region, sa Visayas at Mindanao. At pinakamalaki sa Mindanao, 80% sa Mindanao ang hindi aprobado sa pagganap ng kanyang tukulin. 85% naman ang hindi nagtitiwala sa Pangulo sa Mindanao. So maliban doon sa Kalakhang Luzon na kinabibilangan ng reyon simula sa Ilocos papunta sa Bicol, sa National Capital Region, sa Visayas at Mindanao, majority to sizable majority. No? Pag sabihin sizable, 8 sa 10 ang hindi aprobado o hindi nagtitiwala sa Pangulo. Doon po naman sa social class po ito, yung socio-economic classes, sir. Pareho rin, Ted. Makikita natin majority rin across socio-economic classes ang hindi aprobado. Regardless kung class A, B, C, D, and E, majority pa rin yung hindi approving at hindi trusting of the President. So hindi invariant, no? Walang pagkakaiba yung level ng pag-aproba o hindi pag-aproba at hindi pagtitiwala kay Bongbong Marcos. Kapag po ganito, ito ho ba, sir, so far sa inyo pong ginagawa ng mga ganito pong uri po ng survey, ito bang pangyayaring ito ay one for the books, if I may say so? Medyo one for the books. No? Kapareho siya nung approval at trust rating ni GMA, hindi ko makapag-arroyo nung midterm niya noong 2007. Ang kakaiba, kaya pwede mo sabihin one for the book, nung kay GMA, hindi naman majority disapproving at distrusting. No? Nahati ang Pilipino nun eh. Isa sa 3 ay isa sa 4 hindi nagtitiwala, hindi aprobado. Pareho ngayon. Pero hindi mayorya yung disapproving at distrusting. Kumbaga yan yung record na i-set ni Bongbong Marcos. No? Bago mag-midterm, majority na ang hindi aprobado at hindi nagtitiwala sa kanya. So, nakababahala po ito para sa isang sitting president?
Definitely, hindi dapat isang tabi ito. Maaaring sabihin ng kanilang mga nagsusuporta na dala lang na ito ng disinformasyon. Bagamat maaaring totoo ito, ang kinakailangan nilang isaalang-alang ay meron pa silang 3 taon at sa loob ng 3 taon na ito ay kinakailangan pagkita nila na kaya nilang tugunan yung mga pangunahing problema ng ating bansa at hindi sila malugmok dahil dito sa kinalabasan ng nakaraang survey. Maaari mo magbago ito, Ted. Opo. Maaari ba ho itong magbago? Pabor sa presidente, sa ano kayang pamamaraan, Profesor? Well, sa pamamaraan na pagpapalago ng ekonomiya, nakatutok lalo na doon sa kasi kung may kagulong politikal, hindi rin papasok ang namumuhunan o hindi rin mamumuhunan yung mga domestikong kapitalista. Na kailangan na unang solusyonan nito ay yung pananaw na medyo may kaguluhan sa politika. Pangalawa ay kinakailangan nila talagang isipin kung paano sila magkakaroon ng solusyon doon sa pangmatagalang problema binabanggit ng mga Pilipino. Bagamat bumaba ang inflation, Ted, hindi naman bumababa ang presyo ng mga bilihin. Anong pwede mong gawin dyan? Meron silang mga pinapatupad ngayon simula sa ayuda, doon sa maximum retail price. Pero sa panahon ng Pilipino, 8 sa 10 ay hindi nasisiyahan doon sa ganung mga patakaran. Siguro dapat agilapin na yung sinasabing mga smuggler, no? Ulihin yung mga big time smuggler sa Pilipinas kasi ang isang problema rito ay hindi necessarily supply, kundi yung kakitilan, no? Nung sistema ng pagsusupply nito sa pamilyan. May hoarding, may smuggling at iba pang mga problema na maaaring tugunan kaagad ng mga law enforcement agencies. Pinangako rin niya ng Pangulo nung isang SONA, pero hanggang sa ngayon ay wala pa tayong nakikita ang pruweba na talagang natugunan, nasolusyonan at tinutukan yung maaari nakaka-apekto sa pagsusupply ng mga pangunahing bilihin na nagpapataas ng presyo ng mga ito. Opo. So